Mga kapuso, tapos na po ang Noche Buena. May mga natira pa ba kayong handa yan sa inyo? Nako, spaghetti ngayon, bukas, magpakailanman, di ba? Alam niyo na. Bukod sa pag-iinit ng mga tirang ulam nyo, may tips kami para hindi masayang yan. Nakasalang sa Balitang Hali si Chef Jerome Luna. Magandang tanghali po at Merry Christmas! Merry Christmas, Rafi. Merry Christmas, Connie. Merry Christmas. It's nice to see you again. Yes, Merry Christmas po muli. Ano ho ang dapat gawin para syempre safe pa rin makakain yung mga natirang handa natin? Yeah, thank you, Connie. No? So, unang-una, syempre, no, pagkatapos ng Noche Buena, i-safeguard natin right away yung mga pagkain na dapat natin na yung like kunyari, di ba, Noche Buena. So kung ano yung mga natirang pagkain doon, so alam na natin na kung ano dito yung matitira most likely. So basically, i-secure na natin. Paano natin gagawin yon? So nandyan yung, meron tayong cling wrap. So i-wrap na natin agad yung mga tirang pagkain. And pagsamasamahin natin, usually kasi, di ba, spread yan. So kung ano yung mga magkakasama, so isang wrap sila. And then, lagay natin, kung immediately kakainin natin sila, lagay natin sila sa freezer. Or kung hindi pa naman, sa freezer. Or kung hindi pa, sa ref natin sila lalagay. So, freezer at ref. Yun yung ating basic na dapat paglagyan sa kanila. Okay. Ano hong klase ng mga pagkain ba yung pwedeng sa ref lang? Diba sabi nyo nga, freezer at ref lang naman ang ating pag-uusapan dito. So, yung mas matagal ba na hindi iluluto dapat sa freezer? Tapos yung mga immediately iluluto sa ref? Basically, Connie, pagka, for example, kinaumagahan, almusal, and yan na yung gusto mong kainin, yan yung ating lalagay sa ref. Yeah. And then, kung aabot like in the week span, ay kakainin natin yan, yun naman yung mga lalagay natin sa freezer. Ayun. So most likely, yung mga meat item na lagay natin yan sa freezer. And then yung mga salad, yung mga may gulay, so yan yung lagay natin sa ref. Because most likely, mas maikli yung shelf life niya. Alright. Chef, patok sa mga Pinoy yung tinatawag na pangat o yung pangatlong init, ilang araw lang ba? Ilang araw lang po pwedeng iinit at ibalik sa ref yung mga natirang pagkain. Kasi kung minsan yun nga, pabalik-balik, hindi pa rin naubos, ibabalik ulit sa ref. Painit tapos ng painit. Painit na naman. Gaano kadami? Ilang beses pwedeng ulit-ulitin yon? So, ang rule of thumb dyan is, pag pinasok natin sa ref natin and hinain natin siya ulit, dapat mag-ending na yan. Ayun, patawarin na natin yan, ubusin na natin yan. Kasi by that time, so nagpuproduce na yan ng mga iba't ibang klase na bacteria na pwedeng maapektuhan yung health natin. Kaya yung rule of thumb dyan, pagka nilabas na natin yan ng ref, nilabas na natin ng freezer yan, wala na balikan. Ubusin na natin yan. May medianoche pa po. Ano yung payo nyo pagdating sa pagpaplano ng mga lulutuin para sa mga handaan? At pwede kayang i-portion, di ba? Kapag naghahain naman kasi tayo, alam naman natin kung gaano kadami lang yung mauubos. Huwag nang galawin talaga yung hindi mauubos. Pwede ba yon? Yeah, pwede yan. So una, pag medianoche, identify natin ano yung mga paborito ng pamilya natin. And as much as possible, piliin natin dyan yung mga mahahaba at shelf life. Yung merong mga preservative na asin, asukal. So yan yung nagpe-preserve at nagpapahaba nun. At tama ka dyan, Rafi, yung portioning, mas maganda yan. Na kung ano lang yung makukonsume natin, hindi na natin ilalabas lahat yung pagkain na pinrepair natin. Pagkus yung portion lang na sasakto para doon. Ayan. Tandaan natin, ang daming mga hindi nakakakain ng tamang medianoche at Noche Buena. At saka sana wag nang paabutin yung sa ating handa kagabi hanggang medianoche. Grabe naman yun. Tama yan. Gumagawa Present. Maraming salamat po sa inyo, Chef Jerome Luna. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas sa inyo lahat.